Kwento ito tungkol sa 6 na matatapang na bayani na napili ng Diyosa ng kapalaran para kalabanin at iligtas ang mundo mula sa pagsalakay ng mga demon. Kilala sila bilang Braves of the Six Flowers at isa sa nangangarap na mapabilang dito ay si Adlet na itinuturing ang kanyang sarili bilang pinakamalakas na tao sa mundo. Isang araw habang idinadaos sa kaharian ang paligsahan at ang laban sa pagitan ni Batol at Kwanto ay umiksi na dito si Adlet at hinamon silang dalawa. Hindi ito pinatulan ng dalawa at ipinaubaya si Adlet sa mga kawal na nakapaligid dito. Nang papalapit na ang mga kawal sa kanya ay kaagad niya itong inatake at tinalo lahat. Dito na napilitan sila Batol at Kwanto na kalabanin si Adlet. Nilabanan sila ng sabay ni Adlet hanggang sa magpausok siya. Inatake niya si Batol at natalo niya ito kaagad habang si Kwanto naman ay nahulog sa kanyang patibong at hindi na makalaban pa. Nagsalita ito sa harap ng estatwa ng Diyosa ng kapalaran para piliin siya bilang isa sa 6 Braves ngunit kaagad din siyang nadakip at binugbog. Habang nasa kulungan ay binisita siya ng isang babae na tagahanga umano niya. Nakipag-usap ito sa kanya at gusto umano niya na mas makilala pa si Adlet. Ikwento naman ni Adlet ang kanyang nakaraan at ang nagsanay sa kanya para matalo umano ang mga demon. Tinanong naman siya ng babae kung gusto niya ba talaga mapabilang sa 6 Braves. Kaagad naman itong oo dahil kailangan niya umano talunin ang Demon God. Dahil dito ay napag-usapan naman nila ang tungkol sa pagsalakay ng mga demon sa kontinente daang-daang taon na ang nakakaraan at ang Saint of the Single Flower na tumalo noon sa Demon God. Ngunit sinabi nito na hindi pa umano patay ang Demon God at balang araw ay magigising ulit ito para maghasik ng lagim. At para umano matalo ito ay may 6 na hero ang magmamana ng kanyang kapangyarihan para kalabanin ito. Ang 6 na hero na ito ay magkakaroon ng marka sa bahagi ng katawan bilang patunay na sila ang Braves of the Six Flowers. Dahil umano sa marami ng namamataan ng mga demon ay posibleng magising na ulit ang Demon God. At malapit na ding malaman kung sino-sino ang mga napili bilang 6 Braves. Pinayuhan ng babae si Adlet na manatili muna sa kulungan hanggang sa gumaling ang mga pinsala nito. Isang araw ay sinentensyahan si Adlet ng habang buhay na pagkakakulong. Dahil dito ay inilipat siya sa kulungan kung saan dito na rin sumasakabilang buhay ang mga nakukulong. Makalipas ang ilang araw ay gumaling na din ang kanyang pinsala at napapaisip na ding tumakas dito. Isang gabi ay biglang nagkulay pula ang kalangitan sabay nakarinig sila ng mga ingay. Biglang nagising si Adlet at unti-unting nagkaroon ng marka ang kanyang kamay na patunay na isa siya sa napili bilang miyembro ng 6 Braves. Dumating naman dito ang babaeng bumisita sa kanya dati at nagpakilala itong si Nachitanya na isang prinsesa at ang Saint of Blades. Pinakita din ito kay Adlet ang kanyang marka at isa din umano siya sa napili. Gamit ang kapangyarihan ni Nachitanya ay sinira niya ang kulungan ni Adlet. Kagad silang tumakas at dito ay may nakaabang na mga kabayo na kanilang gagamitin. Pagkalabas nila ng kaharian ay nagdesisyon si Adlet na dumaan muna sa kanilang nayon at meron muna siyang kukunin. Katapos ay nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa kinaroroonan ng Demon God at sa iba ding napili. Habang nasa daan ay napag-usapan nila si Goldov na leader ng Pinel's Blackhorn Knights at dating nakalaban ni Nachitanya sa paligsahan. Ayon sa kanya ay umalis ito 6 na buwan nang nakakalipas para hanapin ang Brave Killer na sinasabing may salarin sa pagkasawi ng mga potensyal na maging 6 Braves kabilang na din ang ibang saint na kagaya ni Nachitanya. Dito ay may nakita silang mag-anak na nagmamadali at takot na takot. Nilapitan ito ni Nachitanya at tinanong kung ano ang nangyari. Ayon sa kanila ay lilikas sana sila bago pa dumating ang mga halimaw. Kagad nila itong pinuntahan at nakita ang mga halimaw na patuloy sa pag-atake sa mga tao. Dali-daling sumugod si Adlet habang backup naman si Nachitanya at madali lang nila itong natalo. Tinanong ni Adlet ang isa sa kanilang niligtas kung may naiwan pa sa kanilang nayon. Ayon dito ay may isang babaeng maglalakbay umano ang nagpaiwan doon. Papunta na sana sa nayon si Adlet ngunit pinigilan siya ni Nachitanya dahil hindi na umano kakayanin at hindi din sa lahat ng oras masasagip umano nila lahat. Sumang-ayon naman si Adlet na hindi madali pagsabayin ang talunin ng Demon God at sagipin lahat ng nangangailangan. Akala ni Nachitanya ay hindi natutuloy si Adlet ngunit nang binitawan niya ang pagkakahawak niya sa kabayo ay kaagad naman itong pinatakbo ni Adlet sabay sabing pupuntahan niya ito dahil siya umano ang pinakamalakas na tao sa mundo. Susundan sana siya ni Nachitanya ngunit bigla namang dumating ang mga halimaw. Pagkadating ni Adlet sa nayon ay nakita niya kaagad ang babae na may hawak-hawak na baril. Napansin naman kaagad siya nito at nang papalapit na sana siya dito ay tinutukan siya kaagad ng baril nito. Nagpakilala naman kaagad si Adlet bilang isa sa 6 Braves at nagpakilala din ang babae na si Flamey na kabilang din sa 6 Braves at Saint of Gunpowder. Akala ni Flamey ay may plano din si Adlet na iligpit siya kaya hindi niya ibinababa ang kanyang baril.
Habang si Nachitanya naman ay napatay lahat ang mga halimaw pero nasawi din ang kanyang kabayo. Biglang dumating si Goldov na isa din pala sa napili bilang Six Braves at inaasahan na din ito ni Nachitanya at nangako si Goldov sa kanya na proprotektahan siya. Napag-usapan nila ang mga nakalap na impormasyon ni Goldov tungkol sa Brave Killer. Ayon sa kanya ay isa umano itong tao na may puting buhok at may dalang baril na nagngangalang Flamey na siya namang kaharap ngayon ni Adlet. Ayaw naman ni Flamey na sumama kay Adlet at gusto umano nito na kalabanin mag-isa ang Demon God. Ito din ang pinapasabi niya kay Nachitanya at sa ibang Six Braves at umalis ito kaagad. Pinauna ni Adlet bumalik ang kanyang kabayo at dali-dali naman niyang sinundan si Flamey hanggang sa maabutan niya ito. Ayon kay Flamey ay mamamatay lang umano siya kung makikipagkita siya sa ibang miyembro ng Six Braves. Muling tumakbo si Flamey papalayo kay Adlet ngunit hinagisan siya nito ng pampausok at kaagad na inagaw ni Adlet ang lalagyan ng bala ni Flamey. Sa huli ay nagawa din ni Adlet na mapapayag si Flamey na sumama sa kanya. Pagkadating naman nila Nachitanya at Goldov sa nayon na pinuntahan ni Adlet ay may nakalaban silang mga halimaw na kaagad din nilang natalo. Dito ay nakita nila ang kabayo ni Adlet na may daladalang sulat para kay Nachitanya at nakalagay dito na may nakita siyang isa pang Six Braves at mauna na umano si Nachitanya sa pupuntahan nila. Lumakad naman kaagad sila Nachitanya at sila Adlet naman ay patungo na din. Natatanaw na nila Adlet at Flamey ang lugar kung saan namamalagi ang Demon God. May nakita din silang fortress na umuusok at nababahala naman si Adlet kaya pinuntahan nila ito. Dito ay nakilala nila si Lauren na private first class ng Gwenbeer Army at commander sa fortress na ito. Pinakita sa kanila ang barrier na magpipigil umano sa mga halimaw na makalampas sa nag-iisang daanan nito papunta sa kontinente na tinatawag na Phantasmal Barrier. Meron itong malapit na templo na siyang mag-a-activate ng barrier na ito at sa kasalukuyan ay nandito na ang Saint of Mountains at isa din sa Six Braves na si Mora. Kapag makumpleto na umano dito ang Six Braves ay si Mora ang magbibigay sa kanila ng hudyat para tumungo sila sa templo at i-activate ang barrier. Ipinakita din ito ang replika ng altar at papano i-activate ang barrier. Nagpatuloy sila Adlet at Flamey sa paglalakad at habang nasa daan ay inatake ni Nachitanya si Flamey at gumanti naman ito sa kanya. Sumugod rin si Goldov ngunit napigilan siya ni Adlet at patuloy na naglaban sina Flamey at Nachitanya. Natigil lang sila nang sinabi na ni Adlet na isa din sa Six Braves si Flamey na ikinagulat nila Nachitanya. Ayon naman kay Nachitanya ay si Flamey ang Brave Killer na inamin naman kaagad ni Flamey. Ginawa niya umano ito para makabalik na ang Demon God. Kaagad namang umatake si Nachitanya katapos marinig ito ngunit humarang naman si Adlet. Hindi umano siya naniniwala sa sinabi ni Flamey dahil ang totoong intensyon nito ay talunin ang Demon God at hindi din umano ito mapipili bilang isa sa Six Braves kung plano nitong tulungan ang Demon God. Naniniwala si Adlet na may ibang dahilan si Flamey bakit niya nagawa ang mga iyon. Wala nang nagawa sila Nachitanya at itinigil na ang pag-atake kay Flamey. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ni Mora. Dito ay may nakita silang mga halimaw na lumilipad at may mga bombang dala. Tumakbo kaagad si Adlet na sinundan ng iba sa pag-aakalang sa kinaroroonan ng Phantasmal Barrier ang pinasasabugan ng mga halimaw. Nakasalubong naman nila ang mga halimaw na ito at unang sumugod si Goldov. Tumulong na din sila Nachitanya at sinabihan niya si Adlet na mauna sa templo. Nang makarating siya sa templo ay may nakita siyang nakahandusay na babae. Kaagad niya itong nilapitan at sinabihan siyang pasukin ang templo. Dahil kailangan pa ito ng susi ay pinasabog na lang ito ni Adlet. Kusa itong nagbukas at papasok na sana si Adlet nang bigla namang may sumugod sa kanya. Dito na nagibang anyo ang babae at naging halimaw. Kaagad itong tumakbo papalayo sa templo at susundan na sana ito ni Adlet nang biglang napalibutan ng hamog ang lugar. Pinasok niya ang templo at dito nakita niya ang altar na mag-a-activate sa Phantasmal Barrier. Nilapitan niya ito at nagulat siyang may nag-activate na pala dito. Dumating naman sila Nachitanya at nilapitan din ang altar. Sinubukan ni Goldov na tanggalin ang espada sa pag-aakalang mawawala ang hamog ngunit hindi ito umubra. Inagaw ni Nachitanya ang espada kay Adlet at bigla itong nagwala na napakalma lang ni Flamey. Dumating dito ang Saint of Swamps na si Chomo at isa din sa Six Braves. Susubukan na sana niyang atikihin si Flamey dahil alam din niyang ito ang Brave Killer ngunit pinigilan siya ni Nachitanya. Dumating din si Mora at napasabi kaagad na may isa palang tagalabas sa kanila na pinagtaka nila Nachitanya. Dito na pumasok si Hans na isa din umano sa Six Braves at imbis na 6 lang sana ay naging 7 na sila. Sinabihan kaagad ni Adlet ang lahat na ipakita ang marka. Isa-isa naman nilang ipinakita ito at lahat silang 7 ay meron nito. Dito na pumasok ang isa nilang problema maliban sa mga halimaw at Demon God.
Napaisip kagad sila na may isa sa kanila ang peke o impostor na posibleng isang kaaway at makaapekto sa kanilang misyon. Sino kaya sa kanila ang impostor na may binabalak na guluhin ang Six Braves?